Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Unite Pilipinas. Tungkol ito, payag ng isang abogado sa pag-iyak ni Madriaga sa hearing sa Kamara. Nagbigay ng sariling pagsusuri si Jesus Falces hinggil sa naging emotional na testimonya ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Ayon kay Falces, sa kabuuan ay maituturing niyang more or less credible ang mga pahayag ni Madriaga, lalo na ang emosyon na ipinakita nito habang nasa witness stand. Para sa abogado, ang pag-iyak umano ng testigo ay hindi dapat baliwalain, kundi maaring indikasyon ng katotohanan sa kanyang mga salaysay. Pagka-utso-utso naman tong abogado na ito. Sabi niya, yung pag-iyak niya is actually a great sign of his credibility. Ipinaliwanag pa niya na sa kanyang pananaw, dating taga-suporta ng kampo ng Duterte si Madriaga at ang kanyang pagtistigo ay hindi simpleng hakbang, kundi resulta ng matinding personal na pinagdaraanan. Ayon kay Falces, maaring napilitan lamang umano si Madriaga na magsalita dahil sa mapangyaring hindi na niya kayang baliwalain. DDS talaga si Madriaga noon, and he was just forced by circumstances to betray. Dagdag pa niya. I beg to disagree, hindi yan DDS. Isang kidnap for ransom leader yan. Paano naging DDS? Manggagamit lang yan. Hindi ganyan ang mga DDS. Ang mga DDS may prinsipyo kahit pobre lang kami. Walang kidnap o ransom gang leader na DDS. So, binanggit din ni Falces na maaaring umabot na sa puntong walang atrasan si Madriaga, isang sitwasyon nagtulak sa kanya upang ilahad ang kanyang nalalaman kahit pa ito'y laban sa mga taong dati niyang pinaniniwalaan. He is at the point of no return where he has to betray the people that he thought he wanted to be loyal to. Kaya nga napapaiyak. Ang testimonya ni Madriaga ay isa lamang sa mga ebidensyang kasalukuyang sinusuri sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay BP Duterte. Sa kabila nito, nananatiling hati ang opinyon ng publiko hinggil sa kredibilidad ng kanyang mga pahayag, kung saan may mga naniniwala sa kanyang salaysay habang ang iba naman ay nananatiling kritikal at naghintay ng mas matibay na ebidensya. Sa korte, impeachment court man o sa mga regular courts natin, hindi mo madadala ang isang huwes sa pag-iyak-iyak. Ebidensya talaga at saka corroborating. Ano ba yung klaseng mga evidences? Corroborating, may mga term pa dyan eh. Na kung pagdugtong-dugtongin mo, mabubuo mo na katotohanan na ganyan talaga. Hindi porke sinabi mo, iyon na. Anong mga ebidensya ang inilatag ni Madriaga sa hearing? Puros lang narrative at ang mga ebidensya lang niya is mga pictures, mga cheque, mga painting. Attorney Falces, pakisagot ko no. Sinasabi ni Madriaga na nakatanggap siya ng pera galing kay PRRD sa pamamagitan ng manager's check ng Land Bank.
Kaya lang yung date ng manager's check ng Land Bank, April 18, 2023. Tanong, sino ang presidente during that time? Si PRRD ba? O si Marcos Jr. na? Imposible na may influence pa si PRRD noong 2023 sa Department of Housing and Urban Social Development ba yun? Para utusan niya ang ahensya na mag-release ng 84 million at saka 4 million sa isang Madriaga. Oh, paano mo ngayon masasabing credible yung ganong pizza? Tapos yung cheque, dalawang cheque ang ipinakita, parehas ang check number. Yung cheque, walang barcode. Kabisado ko ang mga cheque dahil naging finance officer ako ng 2 years. Nung tinyenti pa ako, every kinsinas katapusan, nagwi-withdraw ako ng sweldo ng aming mga sundalo, 500 soldiers, sa isang buwan aabot ng sobra 500,000 ang sweldo ng mga sundalo namin. Kaya kabisado ko, walang, yung pinakita ni Madriaga, may mga red letter sa cheque. Ni minsan, hindi pa ako nakakita ng cheque na pulang letra ang inilagay. Then, yung location, yung branch ng Land Bank na nilagay niya doon, kinounter-check, pinak-check, walang actual branch ng Land Bank sa sinasabi niya. O, ganun na rin yung sinabi niya na nag-withdraw daw siya ng 3 beses, 100 million pesos each time sa isang mall sa Palubao, Pampanga. Pinasinungalingan ng taga Pampanga. Isa dyan si CG Hero, ang anchor person, host ng PGMN. Walang mall sa Lubao, Pampanga. Ang dami pa. So, Attorney Jesus Palses, nasaan yung credibility mo bilang abogado? Sinasabi mong credible siya. Anyway, karapatan mo yan na ituring na credible si Madriaga. To me, he is nothing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og gero, so wala yang bana, so siya nang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga wala gid kayo. Nga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero nga inani na ang itsura oh. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop wala man mo nakapuli og atop. Ani. Kalisod wala iri atop namo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. Tulo, so tanan naga-eskwela? Ang duha. Ang duha ga eskwela. Unsa na yung mga grade? Grade 2. Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa day karon imong bana? Nanggad. Nanggahad siya. Sili ano pa? Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin.
Mm. nga magpadayon ng ilang pag hatag mga uban nga wala na tagaan. Mm. Dan pa ang nanginahanglan nga sama kanako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige, sige.